Sa puso ng San Gabriel, isang bayang tahimik ngunit puno ng magkakaibang kwento, namumuhay si Anjali, isang nurse sa araw at isang voluntaryong bumbero sa gabi. Mahal niya ang kanyang trabaho sa ospital kung saan siya nag-aalaga ng mga may sakit, ngunit may isa pang dahilan kung bakit siya nagpursige rin sa pagiging bumbero. Ito ay ang masakit na alaala ng kanyang kabataan. Noong siya'y 8 taong gulang, isang malaking sunog ang sumira sa kanilang tahanan. Ang trahedyang iyon ay hindi lamang tumupok sa kanilang mga ari-arian kundi nag-iwan din ng malalim na sugat sa kanyang puso. Mula noon, nagtanim siya ng pangako sa kanyang sarili na tutulong siya upang maiwasan ang ganitong uri ng sakuna para sa iba. Isang hapon, pagkatapos ng kanyang shift sa ospital, naglakad si Anjali patungo sa istasyon ng bumbero. Pagdating sa istasyon, sinalubong siya ng kanyang matalik na kaibigan at kasamahan sa pagboboluntaryo na si Marco. Anjali, maaga ka yata ngayon, bati ni Marco habang inaayos ang mga gamit sa istasyon. Ngumiti si Anjali. Gusto ko lang siguraduhin na lahat ay nasa ayos bago ang inspection. Alam mo naman, malapit na ang panahon ng tag-init, kailangan nating maging handa sa anumang emergency. Habang naglilibot sa istasyon, napansin ni Anjali ang isang sulok na tila hindi napapansin sa araw-araw na gawain. Doon niya nakita ang isang lumang fire hose na nakatambak lang. Naalala niya ang mga araw na gamit ito. Hindi niya maiwasang lapitan at hipuin ang lumang hose. Alam mo Marco, itong lumang hose na ito, naging bahagi na ito sa maraming operasyon natin, sabi niya, puno ng pagmamalaki at nostalgia. Tama ka, tugon ni Marco habang lumalapit para tingnan ang hose. Pero mukhang kailangan na natin itong palitan. Nakakalungkot man isipin, pero lahat ng bagay ay may katapusan. Habang pinag-uusapan nila ang mga nakaraang karanasan, lumapit ang isang matandang babae. May kakaiba sa kanyang aura, para bang may itinatagong lihim sa kanyang mga mata. Magandang umaga po, sa inyo ba ito? Tanong ni Anjali, dala ang lumang hose. Oo, akin yan. Maraming salamat sa pagbabalik hiha, sagot ng matanda na may ngiti. Ngunit hindi ordinaryong ngiti ito, may kislap ito na nagpahiwatig ng isang lihim. Sandali po, kilala po ba namin kayo? Usisa ni Marco, na may bahagyang pagtataka sa kanyang mukha. Marahil hindi, sagot ng matanda, ngunit matagal na akong nagmamasid at nagpapasalamat sa inyong dedikasyon dito sa ating bayan. Ako si Lola Esmeralda. Nagpalitan ng tingin si Anjali at Marco, parehong nagtataka sa biglaang paglitaw ng matanda ngunit parehong may paggalang sa kanyang presensya. Kami po ay nagpapasalamat na may mga taong tulad ninyo na patuloy na nagmamalasakit, patuloy ni Anjali, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Anjali na ang bawat sandali ay may dalang oportunidad na maging instrumento ng kabutihan. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at paghanga sa hindi inaasahang pagkakataon na makatulong at makapagbigay inspirasyon, hindi lamang bilang isang bumbero kundi bilang isang individual na may malasakit sa kapwa. Matapos ihatid ni Anjali at Marco si Lola Esmeralda, nagpaalam si Marco upang tapusin ang iba pang gawain. Samantalang si Anjali, naiwan upang mag-ayos ng ilang kalat, ay muling dinalikan ni Lola Esmeralda. Anjali, may ibibigay ako sa'yo, mahinang sabi ni Lola Esmeralda, habang inilalabas ang isang maliit na bote na naglalaman ng kumikinang na likido. Ito ay para sa iyo lamang. Nagulat si Anjali sa kanyang nakita. Para sa akin. Pero Lola, ano po ito? Isang patak ng likidong ito ay magbibigay ng kakaibang kapangyarihan sa iyong fire hose. Kapag ginamit mo ito, ang tubig na lalabas ay kayang patayin ang apoy sa kalahating oras ng karaniwan, paliwanag ni Lola Esmeralda habang maingat na ibinibigay ang bote kay Anjali. Nanginginig ang kamay ni Anjali habang tinatanggap ang bote. Bakit ninyo ako pinili Lola? Sa aking pagmamasid, nakita ko ang iyong puso at dedikasyon. Hindi lahat ay may tapang at kabutihang loob gaya ng iyong ipinapakita sa araw-araw. Nais kong ang iyong pagsisikap ay magbunga ng higit pang kabutihan, sagot ni Lola Esmeralda, ang kanyang mga matay mayroong kabaitan at misteryo. Napaisip si Anjali. Totoo nga na araw-araw ay sinisikap niyang magbigay ng higit sa kanyang makakaya, ngunit ang pagtanggap ng isang mahiwagang regalo ay labis na nakakagulat at nakakabahala. Paano ko po ito gagamitin ng tama Lola? At paano kung may makaalam na iba? Anjali, gamitin mo ito sa mabuti, at huwag kang mag-alala sa iba pang sasabihin ng tao. Ang mahalaga ay alam mo sa iyong puso na ginagawa mo ang tama. Tandaan mo,
Ang tunay na lakas ay nasa kung paano mo ito ginagamit upang makatulong, pagpapaliwanag ni Lola Esmeralda, habang hawak ang kanyang kamay sa isang maikling sandali bago siya tuluyang umalis. Naiwan si Anjali na may hawak na mahiwagang bote, puno ng pag-aalinlangan at pagtataka. Sa kanyang isipan, ang mga salita ni Lola Esmeralda ay nag-echo, gamitin mo ito sa mabuti. Nakaramdam siya ng isang malalim na pananagutan, hindi lamang bilang isang bumbero kundi bilang isang tagapagligtas ng buhay. Habang lumalabas siya ng istasyon, naramdaman ni Anjali ang bigat at kapangyarihan ng regalo na kanyang tinanggap. Nagpasya siyang itago muna ang pagkakaroon ng bote mula kay Marco at sa iba, hanggang sa tamang panahon. Ang kanyang mga hakbang ay may bagong layunin, at ang kanyang puso ay puno ng determinasyong gamitin ang kanyang bagong kapangyarihan para sa kabutihan ng kanyang komunidad. Kinabukasan, nagtipon ang mga bumbero para sa isang pagsasanay. Ito ang unang pagkakataon ni Anjali na gamitin ang likido. Handa ka na ba, Anjali? Tanong ni Marco. Handa na. Pero kinakabahan, tugon ni Anjali, inihahanda ang hose na may halong bagong elemento. Normal lang yan. Tandaan mo nasa likod mo kami, sagot ni Marco, ngumiti bilang pagsuporta. Nang patakbuhin ang tubig, inihalo ni Anjali ang isang patak ng asul na likido sa hose. Agad niyang napansin ang pagbabago, ang tubig ay naging mas maliwanag, at nang ito'y ibuga sa apoy, halos agad itong napawi. Kita mo na, ang galing mo, Anjali, sigaw ng isa sa mga kasama, habang palakpakan ng iba sa nakamit niyang tagumpay. Ang pagtatagumpay na ito ay nagbigay kay Anjali ng mas maraming kumpiyansa. Nadama niya ang suporta at tiwala ng kanyang mga kasamahan, at mas lalo niyang naintindihan ang halaga ng kanyang ginagawa. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang bagong tibay ng loob, at sa mga sandaling iyon, nadama niya ang tunay na kahulugan ng pagiging isang bumbero, hindi lamang sa pag-apula ng apoy kundi sa pagharap sa anumang hamon na may tapang at pag-asa. Sa mga sumunod na linggo, kapansin-pansin ang pagbabago sa bilis at kahusayan ni Anjali sa pag-apula ng sunog. Mabilis na kumalat ang balita sa buong bayan. Ang bawat tawag sa sunog ay natatapos ng mabilis, at ang mga tao ay nagsimulang tumingala kay Anjali bilang bayani. Isang gabi, habang siya ay nakaupo at nag-iisip sa loob ng istasyon, lumapit sa kanya ang kapitan ng bumbero. Anjali, napansin ko ang iyong kahusayan, sabi nito. Napagpasyahan ng pamunuan na maglaan ng pondo para sa pagpapabuti ng ating mga kagamitan at salamat sa iyong dedikasyon. Napangiti si Anjali. Salamat, kapitan. Nais ko lang na walang ibang makaranas ng sakit na naranasan ko noong bata pa ako. Siguraduhin mo lang na lagi ka ring mag-iingat, Anjali, at napakadelikado ng ating propesyon, sabi ng kapitan. Salamat, kapitan. Tinitiyak ko na ang lahat ng aking ginagawa ay para sa ikabubuti ng ating bayan, sagot ni Anjali, na may halong pasasalamat at ginhawa na narinig ang mga salitang iyon. Ang kanilang pag-uusap ay nagtapos sa isang pangako, na ang bawat pagkilos sa kanilang istasyon ay patuloy na gagabayan ng katapatan at pagmamahal sa bayan. Mula sa gabing iyon, lalo pang umigting ang tiwala at pagtutulungan sa pagitan ni Anjali at ng kanyang mga kasamahan. Siya ay hindi lamang itinuring na bayani dahil sa kanyang kahusayan sa pag-apula ng apoy, kundi dahil din sa kanyang katapatan at dedikasyon sa serbisyo. Sa mga sumunod na araw, pinagtulungan ng buong istasyon ang pagpaplano kung paano gagamitin ang bagong pondong inilaan para sa pagpapabuti ng kanilang mga kagamitan. Si Anjali, na ngayon ay kinikilala bilang isang leader sa grupo, ay aktibong nakilahok sa mga diskusyon at pagdedesisyon. Kailangan nating siguraduhin na ang lahat ng ating kagamitan ay nasa pinakamabuting kondisyon, sabi ni Anjali habang tinitingnan ang listahan ng mga kailangang bilhin at ayusin. Hindi lang para sa ating kaligtasan kundi para rin sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Sumang-ayon ng kapitan, tama ka, Anjali. At dahil sa iyong natatanging kontribusyon, ikaw ang mamahala sa proyektong ito. Alam kong mahusay mong mapangangasiwaan ang lahat. Nagpasalamat si Anjali sa tiwala na ibinigay sa kanya. Bagamat may kaunting kaba, ramdam niya ang suporta at pagtitiwala ng kanyang mga kasamahan. Isang araw, habang abala sa pag-aayos ng mga plano, lumapit si Marco. Anjali, bilib ako sa'yo. Alam mo ba, mas lalo kang hinahangaan ng lahat dito dahil sa katapangan mo. Napangiti si Anjali sa sinabi ni Marco. Salamat, Marco. Hindi ko magagawa ito nang wala ang suporta niyong lahat. Sama-sama tayong magtutulungan para mas mapabuti pa ang ating serbisyo. Tama ka dyan, sagot ni Marco. At alam mo, sa bawat pagsubok, lalo tayong tumitibay bilang isang team.
Handa ako at ang lahat dito na suportahan ka sa bawat hakbang. Ang pagkakaisa sa istasyon ay lalong umigting sa mga sumunod na araw. Ang bawat isa ay nagtulungan hindi lang sa pagpapabuti ng kanilang kagamitan kundi pati na rin sa pagpapalakas ng kanilang samahan. Ang mga bagong kagamitan ay unti-unting dumating, at ang bawat piraso ay maingat na sinuri at sinubukan. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi nakalimutan ni Anjali ang kahalagahan ng regalo na ibinigay sa kanya ni Lola Esmeralda. Itinuring niya itong paalala na sa kabila ng teknolohiya at kagamitan, ang tunay na lakas ng isang bumbero ay nasa puso at dedikasyon sa pagtulong sa kapwa. Habang lumalawak ang reputasyon ni Anjali sa pagiging isang mahusay na bumbero, hindi lamang ang mga kasamahan niya ang napapansin ang kanyang kahusayan. Maging ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ay namangha rin sa kanyang dedikasyon at kakayahan. Sa pagkilala sa kanyang mga nagawa, nagpa siya ang alkalde na magbigay ng 2 bagong fire truck sa istasyon ng bumbero bilang suporta sa kanilang operasyon. Isang umaga, habang naghahanda ang istasyon para sa isang simpleng seremonya ng pagtanggap sa mga bagong truck, si Anjali ay abala sa pag-ayos ng mga kagamitan. Lumapit ang kapitan ng bumbero, may ngiti sa kanyang mukha. "Anjali, mukhang marami tayong dahilan para magdiwang ngayon," sabi ng kapitan, tinatapik ang balikat ni Anjali. "Opo kapitan," tugon ni Anjali, na may halong excitement at kaba. "Hindi ko inaasahang ito ang magiging resulta ng ating pagsisikap. Karapat-dapat tayo sa mga bagong truck na ito. Ang iyong pagsusumikap at ang iyong mga natatanging aksyon ay tunay na nagdala ng karangalan sa ating istasyon," sagot ng kapitan. Sa pagdating ng alkalde, nagsimula ang seremonya. "Anjali, ikaw ay naging inspirasyon sa ating komunidad," pahayag ng alkalde, habang nakatayo sa harapan ng 2 makintab na fire truck. "Dahil sa iyong dedikasyon at hindi pangkaraniwang kakayahan, nararapat lamang na bigyan natin ng mas malawak na suporta ang ating mga bumbero. Umaasa ako na ang mga bagong sasakyang ito ay makakatulong sa inyong mabisang pagtugon sa mga pangangailangan ng ating bayan." Napuno ng palakpakan ang lugar. Naramdaman ni Anjali ang bigat ng responsibilidad na kasabay ng bagong kagamitan. Tumugon siya, "Maraming salamat po alkalde. Tinitiyak ko po na ang mga bagong truck na ito ay magagamit namin sa pinakamabuting paraan. Hindi lang po ito basta mga sasakyan, ito po ay magiging katuwang namin sa pagliligtas ng mas maraming buhay." Sa gitna ng kasiyahan, hindi maiwasan ni Anjali ang magkaroon ng mga pagdududa. "Sapat na ba ang mga bagong truck para mapabuti ang aming serbisyo? Paano namin mapapanatili ang mga ito?" Mga tanong na naglalaro sa kanyang isipan habang nakikita ang mga makintab na bagong kagamitan. Sa pagtatapos ng seremonya, maraming tao ang lumapit kay Anjali upang magpasalamat at ipahayag ang kanilang paghanga. Ang bawat kamay na kanyang kinamayan at bawat ngiti na ibinahagi ay nagpaalala sa kanya na sa bawat pagsubok ay may pagkakataon para lumago at maglingkod ng mas mabuti. Habang papalubog ang araw, nagnilay-nilay si Anjali sa magiging papel ng mga bagong trucks sa hinaharap ng kanilang operasyon. Naisip niya, ang tunay na lakas ng isang bumbero ay hindi lamang nasusukat sa laki ng kanyang kagamitan, kundi sa lakas ng kanyang loob at puso sa pagtulong sa kapwa. Ang mga bagong truck ay simbolo ng isang bagong yugto para sa istasyon, at si Anjali, kasama ang kanyang mga kasamahan, ay handa na harapin ang mga hamon na ito. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Anjali at ng kanyang team ang pag-ikot sa iba't ibang bahagi ng bayan para magbigay ng mga seminar tungkol sa fire prevention. Dahil sa kanyang reputasyon bilang isang mahusay na bumbero at bayani ng bayan, maraming tao ang naengganyo na dumalo at makinig sa kanyang mga payo. Sa pagdating ng 2 bagong fire trucks, mas pinag-ibayo ni Anjali at ng kanyang team ang kanilang pagsisikap na magbigay kaalaman sa mga tao tungkol sa fire prevention. Ginamit nila ang momentum para mag-organisa ng mga seminar sa iba't ibang parte ng bayan, kung saan ipinakita nila ang wastong paggamit ng mga fire safety tools at techniques. Sa bawat seminar, si Anjali ay nagsilbing pangunahing tagapagsalita. Ang kanyang kahusayan at masidhing pagnanais na makatulong ay nagdulot ng malaking inspirasyon sa marami. Dahil dito, dumami ang bilang ng mga nagnanais sumali bilang volunteer sa fire station. Isang hapon, matapos ang isa sa maraming seminars, isang pambihirang bisita ang lumitaw. Hindi na bilang matandang babae, kundi sa kanyang tunay na anyo bilang engkantada, si Lola Esmeralda. "Anjali," tawag niya, ang kanyang tinig ay malambing ngunit may kapangyarihan. Nanlaki ang mga mata ni Anjali sa pagkabigla,
Napatingin sa paligid, ngunit walang ibang nakapansin sa pagbabago ng anyo ni Lola Esmeralda. Lola Esmeralda, kayo pala. Bakit, paano? Hindi makahanap ng salita si Anjali. Pinili kong ipakita sa iyo ang tunay kong anyo ngayon, sagot ni Lola Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Nais kong makita mo ang katotohanan at malaman ang malalim na kahulugan ng iyong mga ginagawa. Anjali, mula nang ako'y lumapit sa iyo, nakita ko ang iyong puso. Ang iyong tapang at kabutihang loob ay hindi lamang nagbigay inspirasyon sa iyong komunidad kundi nagdala rin ng pagbabago. Ang bawat tao na iyong natulungan, bawat buhay na iyong nailigtas, ay sumasalamin sa iyong kahalagahan dito sa mundo. Labis ang paghanga at paggalang na nadama ni Anjali. Lola, hindi ko alam kung ano ang aking nararapat sabihin. Nais ko lang po talagang makatulong. Anjali, tandaan mo, ang tunay na bayani ay hindi lamang nagpapakita ng lakas sa panahon ng krisis, kundi patuloy ring nagbibigay ng liwanag at gabay sa araw-araw, paalala ni Lola Esmeralda. Ang iyong mga gawaing ito, lalo na sa pagbibigay kaalaman at inspirasyon, ay nagtatanim ng mga binhi para sa isang mas ligtas na hinaharap. Sa sandaling iyon, nadama ni Anjali ang lalim ng kanyang responsibilidad hindi lamang bilang isang bumbero kundi bilang isang tagapagligtas ng buhay. Nangako siya sa kanyang sarili na ituloy ang kanyang misyon na may mas malaking sigasig at dedikasyon. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, unti-unting naglaho si Lola Esmeralda, iniwan si Anjali na puno ng inspirasyon at determinasyon. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy ang pagsisikap ni Anjali at ng kanyang team na magbigay ng kaalaman at pagsasanay sa kanilang komunidad. Sa bawat seminar, sa bawat pagtugon sa tawag ng tungkulin, laging nasa isip ni Anjali ang mga salita ni Lola Esmeralda. Ang kanyang kwento ay naging simbolo ng pag-asa at lakas hindi lamang para sa kanyang mga kasamahan kundi para rin sa buong bayan. Ang bawat ngiti, bawat pasasalamat mula sa mga taong kanyang natulungan ay patunay na ang tunay na kahusayan ay nasa kakayahang magbigay ng positibong pagbabago sa buhay ng iba.